Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Hindi na ho mapipigilan. Isang linggo na lang, Pasko na. At 17 tayo ng Disyembre 2025. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, 2026 National Budget, puno ng korupsyon. Reenacted budget, inilutang. Mag-amang bondi shooters kumpirmadong bumisita sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Dating Public Works Regional Director nagbalik ng 40 million pesos na kickback mula para maging state witness sa flood control scandal. Prime water ng pamilya Villar binili ni Lucio Co. Konsihal ng Maynila kinasuhan ng sexual harassment ng kapwa konsihal. Apat na weather systems magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, apat na weather system ang magdadala ng mga pag-ulan sa bansa ngayong Miyerkules. Ayon kay John Manalo ng Pag-asa, ang shear line o convergence ng mainit at malamig na hangin ang makakaapekto sa northeastern part ng Luzon. Kaya asahan po ang mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Apektado ng northeast monsoon o amihan ang western section ng northern at central Luzon kabilang ang Metro Manila, Palawan, central at western section ng Visayas, Zamboanga at northern Mindanao. Sinabi ni Manalo ng easterlies naman ang siyang weather system na makakaapekto sa eastern Visayas, partikular na sa Samar, northern Samar, eastern Samar, Samar at Leyte, gayon din sa Caraga region. Magpapaulan din ang Intertropical Convergence Zone sa Davao Region at southern section ng Mindanao. Narito naman ang agot ng temperaturang inaasahan sa mga pangunahing lungsod ngayong araw ng Miyerkules. Metro Manila nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius, mainit pa rin. Sa Lawag, maalinsangan din 24 to 31. Baguio, eto malamig, 16 to 24 degrees Celsius. Malamig na rin sa Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Tuguegarao, 21 to 28. Legazpi, 24 to 30. Kalayaan Island, 25 to 31. Puerto Princesa, 24 to 32. Iloilo, 24 to 31. Cebu, mainit na init sa Cebu. 27 degrees Celsius to 31. Tacloban, 25 to 31. Cagayan de Oro, 25 to 30. At Davao, 24 to 30 degrees Celsius. May buntag sa automatic paminaw diyan sa Davao. Idineklara ng Philippine National Police na generally peaceful naman ang unang araw ng simbang gabi kahapon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang naitalang anumang insidente ng isagawa ang unang simbang gabi na gayon din ang anticipated mass nitong December 15. Una nang inilagay sa heightened alert ang mga pulis sa buong bansa, habang may naman sa 100,000 pulis ang dineploy para sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Mas mataas ito kumpara sa 60,000 personnel na itinalaga noong nakarang taon. Mananatili umano mataas na antas ng alerto sa buong 9 na araw ng simbang gabi, lalo na sa mga simbahan at mga pangunahing kalsada, gayon din ang mga convergence area. Hindi muna magdideklara ng nationwide full alert status ang Philippine National Police ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Colonel Julius Cesar Domingo, ang Chief ng Public Safety Division ng Directorate for Operation, walang nakikitang matinding banta ang intelligence community sa pagsisimula ng simbang gabi. Bukod dito, wala rin anyang inaasahang security threat sa anibersaryo ng CPP-NPA sa December 26 at maging sa Rizal Day sa December 30. Diyan diin ng opisyal na ipinapaubayan na nila ang diskresyon sa mga regional offices ng PNP sa pagdedeklara ng full alert status sa kanilang mga nasasakupan kung kakailanganin. Tayo po
ang ating directorate for intelligence, as of this time, wala naman pong ibinababa na naibigay sa amin sa part ng directorate operation na may PREDCOP, no, dito sa ating mga simbahan. Magandang umaga, Pilipinas! Minaliit ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang idineklarang unilateral holiday ceasefire ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ito'y dahil kulang nila sa kredibilidad ang grupo at hindi nagpapakita ng tunay na hangarin para sa kapayapaan ngayong Pasko at Bagong Taon. Sa pahayag ng task force, sinabi nitong walang koordinasyon sa pamahalaan ng deklarasyon, walang malinaw na mekanismo para matiyak na susundin ito kahit mahirap na beripikahin at pagkatiwalaan. Binanggit din ng NTF-ELCAC ang sinasabi ng CPP-NPA na mananatiling active defense mode lamang sila at heightened alert. Taliwas naman ito umano sa diwa ng tigil putukan. Iginit ng task force na ang kaligtasan ng publiko ay hindi lamang tuwing Kapaskuhan at magpapatuloy ang AFP at ang PNP sa kanilang tungkulin lalo na't habang dumarami ang mga biyahero at pagtitipon-tipon ngayong holiday season at naroon pa rin ang banta ng mga karahasan. Nagpaalala naman ng lokal na pamahalaan ng Makati City sa lahat ng mga motorista at mga commuter na daraan sa lungsod dahil asahan na mabigat na daloy ng trapiko ngayong linggo. Dahil naman ito sa isinasagawang paghanda sa nalalapit na Metro Manila Film Festival, Parade of Stars na gaganapin ito sa Biyernes 1:00 ng hapon. Ayon kay Mayor Nancy Binay bilang host ng 51st Metro Manila Film Festival, tungkulin ng Makati City na maisaayos ang mga daraanan at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa kasagsagaan ng mga event. Inaasahan na rin niya ng alkalde ang pagkilos ng kanilang Public Safety Department para tumulong sa pamamahala ng daloy ng trapiko at pagtiyak ng kaligtasan at kaayusan. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Target naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na maging purely regulatory body na lamang pagsapit ng 2027. Ito ay sa sandaling maisakatuparan ng privatization sa pamamagitan ng pagbebenta ng Casino Filipino assets nito. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, hinihintay na lamang nila ang resulta ng komprehensibong pagsisiyasat ng Governance Commission for GOCC o GCG. Oras na maaprubahan ito, isusumite ang panukala sa Office of the President para magpalabas ng executive order o mag-amyenda sa umiiral na direktiba. Ayon kay Tenco, inaasahang makalilikom ang gobyerno ng 30 hanggang 50 million pesos mula sa pagbebenta ng mga assets ng Casino Filipino branches. Kapalit naman ito, mawawala ang pagiging operator ng casino ng PAGCOR at magiging regulatory body na lamang. Pinadideliver na ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga balikbayan box na inabandona ng mga cargo forwarders. Ayon sa Bureau of Customs, abot sa 130 container vans na naglalaman ng libu-libong balikbayan boxes ang matagal nang nakatenga sa mga tanggapan nila o mga bodega nila. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang BOC siguraduhin may dideliver ang mga ito ngayong Kapaskuhan. Halos isang taon nang nakatambak sa BOC ang naturang mga container na hindi binayaran ng mga forwarder. Nakatiwangwang lang yung mga balikbayan box for almost yung iba, magwa 1 year na. Nandun lang sa Bureau of Customs. Ngayon, sinimula na natin ang pagbibigay at ipagbabalik. Dahil hindi naman pagmamayari ng pamahalaan yan, pagmamayari yan ng ating mga OFW. Kaya starting today, i-release na natin. Ay mga mamis, pwede din tayo mag-laundry day today, ha? Tunod no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Matpapahirapan ang self ko sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test of chocolate, mud and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. At habang kayo po'y nagsashower naman gamit ang Shield Mat Soap, sagutin ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 9,000 piso. Mahiwagang tunog! Ginagawa nyo nga yan pagka Pasko. Isang item gawa sa karton, yung pangalawang item mahaba. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot,
Ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin pa rin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, nakuha na yung item number 1, nakuha na rin yung item number 2. Ang prinsipyo ng P6 o yung paraan na ginamit para ma-produce ang sound, nakuha na rin. No, magkakaiba nga lang. Hindi pa rin sila nagtatagpo-tagpo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Higit 7 oras na sumalang sa pagtatanong ng Quezon City Police ang fiancé at kapatid na nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Magkahiwalay na sa mailalim sa pagkusyon ng Special Investigation Team ang nobyo ni Shera na si Mark R.J. Reyes at ang kanyang kapatid na si Dari De Juan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Kamkaringal. Ayon kay Dari, dalawang sales lady sa Fairview Central Mall ang nagsabing naging customer nila si Shera ng araw ng kanyang pagkawala. At totoong tumingin ito ng bridal shoes ngunit hindi umano nakapagsukat. Samantala sa ngayon, itinaas na sa 50,000 ang pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be. Nagsanib puwersa naman ang National Capital Regional Police Office at mga pulis ng karating na mga probinsya upang hanapin ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan ng Quezon City. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na ng Quezon City Police at isang Special Investigation Team ang magsisiyasat sa lahat mga posibleng anggulo ng insidente kabilang na foul play. Huling nakita si De Juan noong pang si Disyembre 10 sa harap ng isang gasolinahan sa barangay North Fairview. Batay sa CCTV, nakasuot ito ng itim na jacket, itim na pantalon at shirt. Ayon sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes, bago nawala, nag-text pa si De Juan na pupunta ng isang mall sa Fairview para bumili ng sapatos. Ngunit iniwan ang cellphone niya sa bahay dahil sa umano'y naka-charge. Nagalok ang PNP ng 20,000 pesos na reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon at makapagtuturo sa kinaroroonan ni De Juan. Pero ngayon, 50,000 na po yan. Tiniyak naman ni Nartates sa pamilya na gagawin ng pulisya ang lahat upang matagpuan ang bride-to-be na si Shera. Formal ng kinasuhan ni Manila Port District Councilor Eunice Castro. Sa Manila Prosecutor's Office ang kapwa nito konsehal na si Ryan Ponce. Inireklamo ni Castro si Konsehal Ponce ng paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act at Acts of Lasciviousness. Kaugnay ito ng umano'y sexual harassment ni Konsehal Ponce kay Konsehal Castro na isiniwalat ng konsehala sa mismong sesyon ng sangguniang panglungsod. Matatanda ang binatawan noon si Ponce ng 60 araw na suspensyon ng Committee on Ethics dahil naman sa nasabing reklamo. Wala pang inilalabas na pahayag si Councilor Ponce sa kasong sexual harassment laban sa kanya na isinampa ng kapwa konsehal. Arestado ang isang 53 anyos na lalaking guro matapos itong persahang pakainin ng ipis ang isang 12 anyos na estudyanteng babae. Ayon sa Manila Police District, October 15, nang mahuli ng biktima ang naturang guro na minumulestya ang isa pang mag-aaral sa loob ng palikuran. Nakita umano ng suspect ang biktima dahil para saktan siya nito at pinuwersang pakainin ng ipis bago pinagbantaang huwag magsusumbong. Arestado na ang teacher na manyakis sa eskwelahan at mariin namang itinatanggi ang alegasyon. Samantala sa ngayon ay hindi pa naghahain ang kasong estudyante na mano'y minolestyo naman ng nasabing guro. Ay kung dalawa na ho yung magre-reklamo sa kanya doon sa pinakain ng ipis at saka doon sa minimolestya, may problema na talaga si Sir, ha? Pinuri naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang kabayanihan ng Pinay na nagligtas sa 3 buwang gulang na sanggol mula sa nangyaring sunog sa Hong Kong. Kasunod dito ng personal na paghahanap ni Pangulong BBM at ng naturang Pinay na si Rodora Alcaraz sa Tunyacao, isa sa mga biktima ng Typhoon Fire sa Hong Kong.
Ayon sa Pangulo, sa kabila ng panganib na hinarap ni Tonyacao, pinili nitong iligtas ang kanyang alagang sanggol na anya'y tanda ng likas na pagiging mapagmalasakit ng mga Pilipino. Iginiit pa ng Pangulo na si Tonyacao ay isa lamang sa mga OFW na patuloy na nagsusumikap para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya kapalit ng pangungulila at pagharap sa mga panganib. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw tumoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na halos isang buwang nanatili pala sa Pilipinas ang dalawang suspect sa Bondi shooting sa Australia bago ang naturang insidente. Ayon sa spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval, November 1, 2025 nang dumating sa bansang mag-amang sina Sajid Akram, 50 anyos na Indian national, at si Nabib Akram, 24 anyos, Indian-Australian national. Giit ni Sandoval, Davao ang napag-alamang final destination ng naturang mga suspect na napaulat na umalis sa bansa noong namang November 28 sa pamamagitan ng connecting flight mula Davao to Manila patungong Sydney, Australia. Ang naturang mag-amang dayuhan ang nasa likod ng nangyaring pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney noong December 14 kung saan 16 katao ang nasawi, kabilang na si Sajid. Hindi naman itinuturing ng National Security Council na banta sa seguridad ng bansa ang ulat na nanggaling sa Pilipinas ang magamang sangkot sa Bondi Beach shooting sa Australia. Sa pahayag na binasa ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng National Security Council, biniberipika pa ng mga otoridad ang nasabing report. Giniti Castro na sa ngayon walang konfirmasyon ang pagbisita ng mag-ama sa bansa ay nagpapakita ng seryosong banta. Tiniyak din niya ng NSA na nagpapatupad na ng Standard Security Immigration at Counter-Terrorism Protocol. Ang Bureau of Immigration katuwang ang mga otoridad ng Australia. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines and these are currently under validation. At this time, there is no confirmed information indicating that their visit posed a security threat, and this is not considered a serious or immediate concern. Standard security, immigration, and counterterrorism protocols remain fully active with coordination ongoing with Australian authorities. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:25 ang oras sa buong kapuluan. Para sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH ibuk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Top 3 most wanted person naman sa Kalinga na aresto. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Naaresto na ang 21 anyos na karnaping suspect ng mga operatiba ng PNP Provincial Highway Patrol Group sa Tabuk City, Kalinga. Ang suspect na may alias na Bogs at nakalistang top 3 most wanted person sa Kalinga ay natiklo sa pinatupad na anti-carnapping operation sa barangay ng Baran, Tabuk City. Ayon kay Police Captain Jordan Bongat ng Highway Patrol Group, Kalinga, ninako umano ng grupo ni Bogs ang isang Honda MMC motorcycle na iniwan sandali na may-ari nito para tumaya sa loto noong buwan ng Hulyo. Subalit ng balikan ng iniwan nitong motorsiklo ay hindi na niya ito mahagilap. Gayman may isang saksi ang nagsabi na ang kumuha sa motor nito ay si Bogs at isa nitong kamag-anak.
Dahil dito, kaagad na nagsampa ng kasong New Anti-Carnapping Act of 2016 sa Regional Trial Court Branch 25, 2nd Judicial Region Tabuk. Ipinalabas ang arrest warrant laban kay Bogs nitong December 11 at naisilbi noong December 12, 2025. Ang suspect na walang inirekomendang piyansa ay na-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Gina. Ibebenta na ng Villar Group ang Prime Water Infrastructure Corporation sa Crystal Bridges Holding Corporation ni Lucio Co. Sa isang pahayag, sinabi ng Villar Group na may binuo na silang kasunduan sa nasabing kumpanya para sa pagkuha ng 100% operasyon ng Prime Water sa buong Pilipinas. Si Co, isang business tycoon, ang nagmamayari naman ng Pure Gold Prize Club Incorporated at membership shopping na chain na S&W. Habang ang Prime Water naman ang nagpapatakbo ng water and wastewater infrastructure project sa buong bansa. Kabilang narito ang joint venture sa mga water district, bulk water supply, at mga serbisyong septage at wastewater treatment management. Noong Mayo, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang operasyon ng Prime Water dahil sa napakaraming reklamo kaugnay ng serbisyo nito sa kanila namang mga consumer. Ayun. Masusunod siya ng kaya ni Lucio Co. Yung kawalan din ho ng pagkukunang supply ho ng tubig doon ho sa mga lugar na siniservisyohan ng Prime Water. Pag-iinuman ng mga pulis sa isang istasyon ng PNP sa isang Samar, iniimbestigahan ng PNP Camp Ruperto Canglion sa Palo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Iniimbestigahan na ng Police Regional Office 8 ang naiulat na nag-inuman na kapulisan sa kanilang himpilan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Ayon kay General Capoy na malinaw sa palisiya ng PNP pinagbabawal ang pag-inuman sa police premises. Pagpapatunayan na nag-inuman ng mga ito ay maharap sa disciplinary actions ang mga PNP personnel. Hindi pa palampasin ni General Capoy ng mga labag na nakagawa ng ilang mga personnel. Pinasalamat ng General ang mga concerned citizens sa Eastern Samar na nagsumbong na tinatawag na infraction sapagkat makakatulong ito mapaigting pang transparency accountability sa hanay ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy. Pinangunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang inaugurasyon ng Center for Leadership and Excellence ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Ito po sa Taguig City. Ang nasabing mid-rise multipurpose facility na nagkakahalaga ng 600 million pesos ay nagmarka ng isang mahalagang milestone para sa nangungunang organisasyon ng mga alumni ng militar sa bansa. Ang center ay pinondohan ng Newport World Resource Foundation na inaprobahan naman at sinuportahan ng PAGCOR noon pang 2024. Sinabi ni Chairman Tenco, ang center ang magiging tanggapan ng PMAAI at magsisilbing lugar para sa leadership development, learning at fellowship ng mga alumni ng PMA. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chairman Tenco na ang proyekto ay may bilis na umusad mula sa vision patungo sa realidad. 6 na buwan lamang ang nakalipas mula ng ilunsad ang ikalawang phase ng konstruksyon noong June ng taong kasalukuyan. Binagyan din pa ng PAGCOR Chairman na ang proyekto ay matibay na patunay na ang nation building ay isang gawaing pinagtutulungan ng publiko at ng pribadong sektor. Samantalang nangako rin si Tenco na susuportahan ang dalawa pang major projects ng PMA sa susunod na taon. Ito yung construction ng unang warfare laboratory ng Academy sa PMA General Hospital at ang pagtatayo ng 4 na palapag na PMA Processing Center sa Biluna Medical Center. Maraming salamat, PAGCOR! Maganda umaga, Pilipinas! Papasalamat ang class mapitagan ng PMA. Class 80 ho ng mapitagan. Yung class ng PMA na may pinakamaraming gwapo. 2 tulak ng iligal na droga sa Mangaldan, Pangasinan arestado sa bypass operation. Higit sa 27,000 pesos talaga ng shabu ang nakumpiska
Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station ang dalawang suspect na tulak ng illegal na droga matapos silang mahuli sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Ferlito Tuayon, ang mga suspect isang 28 anyos na residente ng Mangaldan at 26 anyos na residente ng Posorobio, Pangasinan, kapwa construction workers. Nasa kote ang mga suspect sa nilatag na operasyon ng Drug Enforcement Team sa barangay Maasin ng nasabing bayan kahapon ng umaga matapos sila makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagpanggap na buyer at binentahan ng mga suspect ng dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at nang magkaabutan na ng illegal na droga at mark money, agad silang inaresto. Nasamsam sa dalawang suspect ang mark money na ginamit sa operasyon at ang illegal na drogang nakumpiska sa mga ito'y tumitimbang ng 4 na gramo na may standard drug price na 27,200 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. At magandang umaga din sa mga taga Hayward, California. Masukin natin dyan sa Las Vegas, Nevada, Ma'am Evan Long, good morning. At syempre yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Si Tito Manny, si Sir Art, si Boss Jun, si Tita Cora, Tita Lloyds, at si Ma'am Linda. Good morning po sa inyo, ha? Inaasahang mapapagana na ang 3 sa 4 na pumping station sa Sunog Apog sa Tondo, Maynila bago ang susunod na tag-ulan para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan at mapahupa ang mga pagbaha sa lugar. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking gumagana ang lahat ng mga pumping station sa bansa at ma-resolve ang problema sa baha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mismong ang Pangulong Marcos ang nag-utos na tiyakin at agad na mapagana ang pumping station sa barangay Sunog Apog bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Sinabi ni Dizon na ang importante lang, nagbigay tayo ng deadline. Nagbigay ang Pangulo ng deadline kasi yun ang request ni Yorme Isko Moreno na bago magsimula ang susunod na rainy season, at least 3 to 4 pumps o 3 to 4 pumps nito ang gumagana na. Ayan, kinakalawang na ha. Kasamang nag-inspeksyon ni Secretary Dizon sa barangay Sunog Apog, sina Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes at Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Binigyan din ng kalihim na malaking tulong ang voluntaryong assessment ng pribadong sektor gaya ng Prime Infra at ng lokal na pamahalaan upang matukoy ang ugat ng problema at tuluyang mapaandar ang bomba na hihigop ng tubig tuwing may ulan at mga basurang nakabarha sa pumping station. Kasabay ng pagpapagana ng mga pumping stations upang maibsan ang malalang baha. Tuloy-tuloy din ang paglilinis ng mga estero, mga kanal, mga ilog at iba pang mga waterways sa ilalim ng Oplan kontra baha. Ang pakiusap naman natin sa ating mga kababayan, tumulong naman ho kayo doon ho sa kampanya, ha? Pinangunahan naman ng Bureau of Customs ang cluster meeting ng Civil Service Commission, Field Office, Department of Public Works and Highways. Layunin ang pagpupulong na magbigay ng pinag-isa at mahalagang talakayan tungkol sa mga polisiya at regulasyon sa human resource management ng mga ahensya ng gobyerno. Idinisenyo ang meeting para maging isang platapormang magpapatibay sa kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya para sa epektibong pagtutulungan at profesional na pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Dito rin inilatag ng Civil Service Commission ang kanilang paghahanda sa 2026 Public Service Excellence Forum at ganyan din yung March 2026 Career Service Examination Paper and Pencil Test. At binigyan din ang komprehensibong briefing ng mga kalahok hinggil naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bilang kinatawan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, binigyan din ni Direktor Marilu Cabigon ang mahalagang papel ng cluster meeting sa pagsusulong ng kapakanan at pag-unlad ng pinakamahalagang yaman ng gobyerno, ang mga human assets nito o human resource ng gobyerno.
Kasabay nito, muling pinagtibay ni Cabigon ang sanipuwersang dedikasyon ng BOC at ng Civil Service Commission sa patuloy na pagunlad ng profesionalismo at kausayan sa public service. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, inaasahan ng Department of Agriculture na bababa pa sa 4 million metric tons ang volume ng rice import sa 2026 dahil sa pagtaya na maaabot ang bagong record na domestic production. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., inaasang aabot sa pagitan ng 3.6 hanggang 3.8 million metric tons ang import volume sa susunod na taon, sapat upang tugunan ang pangangailangan ng bansa nang hindi naapektuhan ng farm gate prices. Sa ginanap na consultative meeting sa mga rice importer, binalangkas ni Secretary Laurel ang plano para sa mas mahusay na calibrated import volumes upang mapanatiling abot kaya ang bigas sa mga consumer habang tinatayak din ang patas na presyo ng palay sa mga magsasaka at ang balanseng suporta naman ng mga importer. Ang inaasahang volume na ang kating bigas ay nakasalalay sa pagtaya ng DA sa 6 ng susunod na taon na aasahang aabot naman ng tinatayang 20.3 million metric tons. Halos pareha sa orihinal na itinakdang target ng taong ito, pero hindi nga lamang naabot dahil sa epekto ng mga pagbaha at iba pang aberyang may kinalaman naman sa lagay ng panahon. Maganda umaga, Pilipinas! Magpinsa, nagsabuatan ng pagbebenta ng droga natiklo sa Orion, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa kulungan na magpapasko ang isang magpinsan na natiklo sa pagbebenta ng illegal na droga ng mga tauhan ni Orion Chief of Police, Police Major Mantaib Jalman sa Barangay Bilul, Orion, Bataan. Nakumpiska sa mga ito ang ilang pakete na tumitibang ng 0.9 gramo na shabu na nagkakalaga ito sa 1,972 pesos, cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Ang mga nadakip ay kinilala sa mga alias Renan at alias Willie na ang isa sa mga ito ay dati nang naaresto sa droga na kapwa-residente sa nabagit na barangay. Ayon sa operatiba ng Orion PNP Station Drug Enforcement Unit, ang dalawang nadakip ang siyang itinuturong nagbebenta ng droga sa mga gumagamit umano sa lugar. Maging ang mga una nang nahuli ng Orion PNP, ang mga ito din ang siyang nagbebenta umano ng droga. At kaya umano hindi agad nahuli ang mga ito ng mga nakarang ikinasang drug operation ay lubalang ang mga itong matunog at madulas. Hawak na sila ngayon ng Orion PNP at nakakulong na sa detention facility at sasampa ng mga ito nila Major Mantaib Jalman ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay buntag sa matig paminaw nato diyan sa Kidapawan City. Ito ha. Mabuti para sa utak, mood at energy ang pagpapaaraw kahit 10 minuto lamang kada umaga. Yung iba kasi kahit na bandang alas 7, alas 8 ay magpainit sa araw eh. Kasi sabi, mahal daw magpagluta. Ayan. Mahal daw magpaputi. Pinipilit yung maging maputi. Pinipilit yung maging tisoy. Eh talaga namang kulay kayo manggiho tayo. Ha? Ito ang lumabas sa pag-aaral ng mga eksperto. Mas makabubuti ang nila ito kaysa sa pag-inom ng isang tasa ng kape. Ayon sa mga eksperto, ang natural na liwanag ng araw sa umaga ay nagdudulot ng produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na kilala bilang happy hormone. Ito ay nakatutulong upang mapabuti ang mood, konsentrasyon at kalinawan ng isip na mas positibo ang epekto kaysa sa caffeine boost na dulot naman ng kape. Eh, ang tanong ng iba, teka muna, paano kung halimbawa nagkape na ako? Kailangan pa ba ako magpa-araw? Siyempre naman, vitamin D din yan. Nagbabala ang DPWH sa publiko laban sa ilang individual na nagpapanggap na si Public Works OIC at Undersecretary Lara Maris Esquivel. Ayon sa ahensya, isang Romel Santos at isang Ariel Gonzales ang nagpapakilala umanong Yusek Esquivel para makapanloko at makapagsulisit. Abay mga loko ano ha? Paalala ng DPWH, huwag agad maniniwala at tumugon lamang sa anumang hiling o pabor oras na makatanggap pa ng kahina-hinalang tawag mula sa sino mang opisyal ng DPWH.
Tinimog din ang ahensyang publiko na manatiling maging alerto para maiwasan ang ganitong uri ng scam. Pagka may magpapakilala ho sa inyo na OIC Undersecretary Esquivel, tanagin nyo kaagad, ikaw ba si Romuald Santos o si Ariel Gonzales? Ayan. Mga scammer yung mga walang yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Hindi na ba ubos ang mga scammer dito sa Pilipinas? Oo. Mga scammer ho yung dalawang yan, ha? Kaya wag ho ninyong papatulan. 42 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Best Science and Technology program goes to Radyo Henyo DZRH. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat natin, ha? At doon sa mga magbabalik Pilipinas na galing dyan sa Hong Kong, Taipei, Macau, Middle East, sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga ho sa inyo, ha? Kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, wag na ho yung imported. Meron ho tayong kasing sarap ng imported. Global din po ang dating. Yun po yung tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka yung po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan. Sana ito po ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga taga-Bayawan City, Negros Oriental. Sa showbiz, si Sasha Padilla pala nagpasyang ibalik ang tropeyong iginawad ng Aliw Awards Foundation. Ay, bakit? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nakapagdesisyon na ang Divine Diva Sasha Padilla na isoli na ang tropeyo na ng Lifetime Achievement Award na iginawad sa kanya ng Aliw Awards noong Lunes ng gabi. Feeling ni Sasha ay nanliit siya dahil pinaakyat lang daw sila ng stage, ibinigay ang tropeyo at pinababa na raw sila. Hindi man lang daw sila binigyan ng pagkakataong makapagbigay ng kanilang acceptance speech. 5 silang awardees at isa nga roon ay si Lani Misalucha. Nagtaka raw sila na hindi man lang sila pinagsalita kundi isinanyasan na raw sila ng production staff na bumaba na. Para kay Sasha, kulang sa sinseridad ang pagbigay ng award kaya isinoli na lamang niya ito. Bahagi ng mahabang post ni Sasha sa kanyang Instagram account, "Instead of feeling honored, I was left feeling small as I walked off the stage. For that reason, I am returning the award to you. I hope you understand this gesture and take it as an opportunity to learn how to honor your recipients with the respect they deserve." End of quote. Mainit na pinag-usapan ito kahapon at sa araw ding iyon ay naglabas ng public apology si Miss Alice Reyes, ang founder ng Aliw Awards Foundation. Ang sabi niya, "I apologize to her on behalf of the foundation and the production staff. Since last year, we have been trying to shorten the awards rights and we thought giving the honorees their brief time in stage would suffice." End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oo nga naman, sana binigyan man lang kahit na sabihin mo, tig 30 seconds na o 1 minutong talumpati para magpasalamat. Pwede mo namang i-regulate yung haba ng sasabihin eh. Oo, di ba? Kaysa naman pinakyat mo lang doon tapos wala man lang pagkakataong magpasalamat.
Humingi na rin ang pamanhin ang Department of Public Works and Highways sa Senate Committee on Finance kaugnay ng hindi sapat na impormasyon na naisumite tungkol sa gastos ng kanilang mga proyekto para sa 2026. Kasunod ito ng naging pagkantala sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee matapos na hindi magkasundo ang mga mababatas kung ibabalik ba ang 45 billion pesos sa pondo sa 2026 budget ng DPWH. Iginiit ng Senado, tama ang computation nila dahil nakabase ito sa mismo price data mula sa DPWH. Aminado naman ang Public Works na hindi sapat ang impormasyon na kanilang naisumite. Partikular na ang paggamit ng updated construction material price data na naging batayan ng mga computation sa pondo ng ahensya. Naisumite na ng DPWH sa Senado ang mas detalyadong datos nito para makwenta kung magkano talaga ang dapat na ibawas sa kanilang mga proyekto. Ayun. Ay, importante, maginoong humingi ng paumanhin si Secretary Vince Dizon. Panibagong 10 dating rebelde sa Matuginaw, Samar, nabigyan naman ng safe conduct pass ng pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Membuntag. Panibagong 10 ng mga former rebels mula sa Matuginaw, Samar ang nabigyan na naman ng Safe Conduct Pass o SCP. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Local Amnesty Board sa koordinasyon ng 19th Infantry Commando Battalion, 8th Infantry Division Philippine Army at Local Amnesty Board ng Catbalogan. Ang nasabing SCP ay isang dokumento na nagbibigay daan sa mga friends rescued o yung mga former rebels na ligtas na makalahok sa National Amnesty Program ng pamahalaan habang ginagarantiyahan ang kanilang proteksyon sa proseso ng pagtupad sa mga kinakailangang dokumento at rekisito para sa kanilang muling pagbabalik loob sa lipunan. Ang amnesty program ay magbibigay ito ng pagkakataon sa mga former rebels o yung mga tinatawag dito sa lalawigan ng Northern Samar na friends rescued na nagsimula muli na makabalik sa lipunan bilang mga produktibo na mamamayan. Ayon sa report ng 90th Infantry Battalion, bukas naman sa pagsusuporta ang kanilang unit, ang 90th Infantry Commando Battalion, sa mga programang pangkapayapaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jane, 49 na makalipas ang alas 4. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagbigay ng 20... Kulang ang detalye. 22-story student dorm building sa mga Sulu State College. Detalye na balita mula kay Jun Di Makotak, RA19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa kabila na kumawala na sa BARM ang Sulu Province, nagpapatuloy pa rin na committed ang Bangsamoro government na matapos at mapakinabangan ng mga nasimulang infra projects and programs, partikular ng Ministry of Public Works and Highway o MPW BARM sa pamumuno ni Architect Ed Guerra sa ilalim ng mandato ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sa pagkakataong ito, 20 milyong pisong halaga ng 2-story student dormitory building ang formal na i-turnover sa Sulu State College ng MPW BARM. Ito ay sa magitan ng 1st District Engineering Office na pinamumunuan ni District Engineer Ajan S. Ajijul. Labis namang na-appreciate ni Sulu State College President Professor Charisma S. Ututalum ang patuloy na pagbibigay halaga ng BARM sa larangan ng edukasyon para sa Sulu. Napapanahon naman ang pagdating ng nasabing proyekto na may malaking ambag sa kakulangan ng accommodation sa mga mag-aaral sa Sulu State College. Ayon naman kay Engineer Ajijul, ang bagong dormitory ay sumisimbolo sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng BARM bilang pagbibigay suporta para sa mataas sa kalidad ng edukasyon para sa mga kabataan sa Sulu. Ang turnover ceremony ay dinaluhan din ng mga personalities mula sa CHED at ni Office of Institutional Quality Assurance and Governance Director Dr. Laura Yusi. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak. DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. 51 na makalipas ang alas 4 pagkahabol sa mga Chinese national na nagpapanggap ng mga Pinoy. Dapat lamang daw na iporsige ayon naman kay Senator Risa Ontiveros. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paa sa RH28. Raymond, good morning.
Nakababahala ang dumaraming bilang ng mga Chinese nationals na nakakuha ng mga official documents upang sila'y maging tunay na Pilipino. Ito ang inihayag ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice hinggil sa kaso ni Joseph C. na si Zhen Zongzhen sa tunay na buhay na kanyang tinawag na Alice Goo Part 2. Ayon kay Hontiveros, banta sa seguridad at sa kapaligiran ng kaso ni C dahil naging miyembro ito ng Philippine Coast Guard Auxiliary at ang negosyo niya sa mining sa Mindanao ay matindi naman ang epekto sa ating kapaligiran. Nagpakita pa ng mga larawan si Hontiveros na si C ay kasama sa pulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa China. Meron itong pasaporte na nagsasabing siya si Chen Zongzhen na isang Chinese national. Tumanggi si C na sagutin ang mga simpleng tanong tungkol sa kanya pati ang lugar ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang katwiran ay nasa Court of Appeals ng kanyang kaso kaya't in-invoke ang kanyang right to remain silent. Si C ay nasa custody ng Bureau of Immigration matapos maharang sa airport noong buwan ng Agosto. Narito ang kanyang pagsagot kay Senator Risa Hontiveros sa hearing. So, Mr. C, saan po kayo pinanganak? Hello. Because my ongoing case is in CA. So pasensya na po na hasta I can emote to my right to remain silent. Kasi may kaso na pasensya na. Nasa kote. Dito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Malulong naman mag-Tagalog eh. Bulang. Yun na Pinoy naman eh. 5 barangay sa Davao Region dineklarang drug cleared na. Ditanda na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, ideklara bilang drug cleared ang 5 barangay sa Davao Region sa ilalim ng mas pinaigting na programa ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC-BDC sa isinagawang pagpupulong kahapon alas 8 ng umaga sa PDEA Regional Office 11, San Domingo Conference Room, Camp Captain Domingo Eleanor, Davao City. Ayon sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, 3 sa mga barangay na idineklarang drug cleared ay mula sa lalawigan ng Davao del Sur, ang Barangay Dulo sa bayan ng Bansalan, Barangay Curunon sa bayan ng Santa Cruz at Barangay San Miguel sa Digo City. Ang 2 pang barangay ay ang Barangay Vicente Hison sa Buhangin District at Barangay Lamanan sa Kalinan District, kapwa sa Davao City. Bukod dito, umabot sa 23 barangay ang nabalidate para sa kailang drug cleared status na binubuo ng isang barangay mula sa Davao de Oro, 3 mula sa Davao Occidental at 11 mula sa Davao City. Tinapos ang aktibidad sa pamamagitan ng paggawad ng mga resolusyon at sertipiko sa mga barangay na dineklara at nabalidate bilang drug cleared bilang pagkilala sa kailang patuloy na pagsisikap sa pagsusulong ng mga komunidad na malaya sa iligal na droga. Ito si Jun Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. 5 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Maganda na naman ang ating disposisyon sa kinabukasan. Ayan, kahit pa tayo ay puyat. Ayan, ha? Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal
registered o certified. Ayan, ha? At kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan pa kayo tungkol sa mga benepisyo ng Ultabayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. At doon sa mga nagre-reklamo sa atin na wala silang mabiling Ultabayo sa kanilang mga lugar, i-text nyo lang din ho dyan para sa gayon ma-alerto ho sila at magpa-stock, ha? Ayan, ha? Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Curamed at HB1 Plus Pharmacy. At ito pang magandang balita, kapag bumili kayo ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa anumang Mercury Drug Store sa buong bansa, abay makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1 ng taong kasalukuyan to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dalawang kabataan sugatan sa Rumble sa Hermosa, Tondo. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Sugatan ng dalawang kabataan matapos ang isang Rumble dito sa Hermosa Street, Manugit at Tondo, Manila, nasakop ng barangay 201. Agad na nagresponde ang mga barangay tanod at naawat ang mga kabataang sangkot sa Rumble. Batay sa salaysay ng mga nakasaksi, gumamit naman ng patalim ang isa sa mga suspect at isang patalim ang na-recover ng tanod habang isinasagawa ang kanilang operasyon. Dalawang kabataan ng kumpirmadong nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital habang may ulat din na isa sa pang kabataan ang nasaksak sa naturang Rumble. Sinugot ang mga ito sa malapit na ospital ang mga biktima. Sa pahayag ni Barangay 201 na Chairman Winifredo Sebastian, sinabi niyang ang mga sangkot sa insidente ay pawang mga menor de edad mula sa ibang barangay. Pakinggan natin si Chairman Sebastian. Ano ba dahil na away? Alitan po. Yan yung before na nagkita lang ulit ngayon. Parang sinabi ng isa, dati may Nazareno, nandun sila. Tumawag ngayon ng responder rin, itong mga kabataan na dating may kaaway. Ayun, nagtagpo na, nagkagulo na. Pero yung mga tanod naman namin, rumisponde, hinabol sila, pero ang bibilis ng mga kabataan. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, nako, ang iinit ng ulo, nagbabangay kayo. Susmi, magpapasko. Alamin natin kung lalamig ba kanilang ulo dahil malamig ang panahon. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Alzar. Good morning po sa ating lahat. Maraming lugar sa ating bansa na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng shearline, northeast monsoon at intertropical convergence zone. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms dulot ng shearline sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Inaasahan din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Dulot ng IDZ o Intertropical Convergence Zone sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargent, Sultan Kudarat, Sanangati, Basilan, Tawi-Tawi, kasama na rin ang Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, kadalasan may hinahanggan sa katamtaang pag-ulan sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, ay makakaranas ng maganda at maliwalas ang panahon kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Sa kasalukuyan, wala po tayo nakikita o na binabantayan na LPA o Pressure Area o Bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ganoon din sa labas nito. Wala tayong gale warning, ibig sabihin ay wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan dahil sa mga pag-uulan, lalo na po sa malaking bahagi ng sa Luzon at may kasamang thunderstorm. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan na babalak pumulaot.
Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Malacanang iginit na ayaw ng Pangulong BBM ng reenacted budget. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Kumpiyansa pa rin ang Malacanang na kakayaning maipasa ng mga mambabatas ang panukalang pambansang pondo sa 2026. Ito'y sa kabila ng delay sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee dahil sa hindi pagkakasundo ng mga senador at kongresista sa alokasyon para sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, alam naman ng dalawang kapulungan na ayaw ni Pangulong Marcos ng reenacted budget. Maging ang Department of Finance anya ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil maraming maaantalang mga proyekto kapag nangyari ito. Kaya naman umaasa ang palasyo na gagawin ng mga mambabatas ang lahat para maipasa ang national budget sa natitirang panahon ng pagtalakay dito. Kagabi ay nagdesisyon ang BICAM na unahin na munang talakayin ang budget ng ibang ahensya bago muling isalang ang DPWH budget ngayong araw. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Ay, nako, sana nga po matapos na nila ngayong araw, ano ha? Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Malacanang. Sino ang Cabinet Secretary na nagkukumahog po sa pagpapagawa ng Public Service Announcement o PSA para maihabol sa Metro Manila Film Festival? Dapat daw ay paalala ang naturang PSA tungkol sa disaster preparedness, ngunit wala, hindi naman pala yung ahensya na gustong magkaroon ng announcement na may kinalaman sa disaster preparedness, hindi naman pala ito frontliner sa tuwing may mga sakuna. Pero siguro gusto niya lang talagang magpakitang presensya, no ha? Lalong nakapagtataka na ang aprobadong storyboard ng PSA ay puro mukha ni Mr. Cabinet Secretary ang laman. Oh! Oy, hindi ho ito Department of Tourism. Iba pa yung Department of Tourism. Kasi sa Department of Tourism, pagpunta ho ninyo ng site nila, karamihan ng mga karamihan ng laman, instead ng i-promote yung mga tourist destination, pagbumuka ng sekretary. Iba pa ho ito. Namumuti na ang buhok ng mga tao ni Mr. Cabinet Secretary sa pagpapaliwanag sa kanilang boss na hindi kasama sa procurement ng departamento ang ganitong PR na gusto niyang mangyari. Ang problema, mahilig mag-commit si Mr. Cabinet Secretary sa mga advertising agency na sila ang mananalo sa bidding. Ay, ganun? Oh, talaga? Akala ko ba dapat dumadaan pa ito sa PhilJeps? Di ba? Ibig sabihin, rigged din yung bidding. Nabudol ni Mr. Cabinet Secretary ang isang malaki at kilalang advertising agency na sinimula na ang trabaho sa naturang proyekto kahit wala pang award. Akala ko ba sa public works nanto? Akala ko ba sa mga ghost projects lang ito? Ayun, sinimulan ho ang trabaho sa proyekto kahit wala pang award o bidding man lang. Ipit ngayon ang advertising agency dahil walang kasiguruhan kung mababayaran sila ni Mr. Cabinet Secretary dahil wala pang gustong pumirma ng papel sa naturang proyekto at baka makuha daw ang mga opisyal ng naturang tanggapan. Nako, ang naturang Cabinet Secretary ay may letrang H sa kanyang first at second name. Maganda umaga, Pilipinas! Ano yun? Parang Rafi Tulfo? Cabinet Secretary to kayo naman, no? 5:05 ang oras sa buong kapuluan. Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
And the for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot, ngayon po ay December 17, 2025. Isang linggo na lamang Pasko na. Ngayon po ay Miyerkules. Bago natin balikan, ay magandang umaga kay Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana, calling na po kami. Bago natin balikan iba pa nating balita. Ito ho, balita naman mula sa Finland. Ayan ha. Siyempre, sino bang pupunta ng Finland? Ha? Yung iba papuntang Norway. Ayan ha. Ako papunta ako ng New York. Cubao. Tutuloy ako ng Cambridge. Cubao. Isang kakaiba at bihirang sistema ng pagpaparusa ang pinatutupad sa Finland para sa mga lalabag sa batas trapiko. Ito yung tinatawag nilang day fines o parusa batay sa kita ng lumalabag sa batas. Sa halip na karaniwang flat rate o ordinaryong multa ang babayaran ng isang motorista, ibabase ito sa halaga ng kanyang kinikita. Uy, parang maganda ito ah. Tapos, siyempre, pagka, kaya alam paano yan? Halimbawa dyan sa mga taga-BIR, malaki ang malaking kita, pero iba yung sahod. Dapat ibase din sa sahod. Ayan, ha? Sa ilalim ng sistema, tinatansya muna ng mga otoridad ang daily disposable income ng isang motorista. At kadalasan katumbas ito humigit kumulang ng kalahati ng kanyang kita kada araw. Ay, dito naman sa Pilipinas, wala naman nagsasabi ng totoo. Di ba? Oo, salin nga, dinadaya eh. BR nga na reglo eh. Ayan ha. Ang nasabing patakaran ay dinisenyo para baguhin ang pag-uugali ng mga motorista na itinuturing na ang multa sa traffic violation ay isang maliit na halaga lamang. Kasi nga naman, meron na tayong mga kakilala nga eh. Di ba? Kasi ang kanilang mga sasakyan ay katulad ng Mercedes-Benz na sports car. Ha? Ay, congratulations sa GB ha. Kuya Jerry. Hindi, yung mga gumagamit ng mga mamahaling mga sports car. Sabi nila, hindi na ako makapagpatakbo dito sa Pilipinas ng 120. Di ba? Pupunta sila ng expressway, papatakbo sila doon ng 120 kahit ng maximum speed 100. Bakit? Maliit lang naman yung multa. Sa Finland, hindi po pwede yan. Dahil ibabase sa iyong disposable income kung magkano ang iyong dapat na bayaran. Dapat ganyan din, ano? Yun nga lang. Ako, aaminin ko, hindi pa ako napapagmulta kahit kailan at hindi pa ako nahuhuli sa traffic violation. Ever since. Hindi, totoo. Totoo. Kasi hindi naman ako nagdadrive eh. Bakit bike? Ang bisikleta mahuhulihin ka ba ng overspeeding? Wala mabilis pa nga sa akin yung magtataho eh. Maganda Umaga, Pilipinas! Pero maganda yan ha. Oo. Dapat talaga may may mga provision na ganun yung natin, para nasusundan natin yung na ipatutupad ng mahigpit ang mga panuntunan, Ay, uy naku, kahapon mga Buenas products yung ating naging panuhin, dinayo naman tayo na sa Katerbang Gwapo. Maganda Umaga, Pilipinas! Mamaya may bibida tayo sandali lamang. 72 medical at health professional organization ang nananawagang tanggalin naman ang 51.6 billion pesos na pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIPIP pa. Hindi pa nakontento na sa MAIP, dinagdagan pa talaga ng PIP pa. Sa 2026 national budget, ayon kay Antonio Dans, convener ng Health Professional Alliance, labis na ikinaganit ng mga grupo ang pag-aproba ng pondo sa kabila ng deadlock sa pagitan ng Senado at ng Kamara.
Giit nila may tuturing ng health pork barrel ang maipip. Maipip. Ano bang pronunciation nito? Maipip o maipip? Ayaw nilang maipip eh. Pero dati maip lang ito eh. Na nagpalakas ng sa patronage politics at sumisira sa layunin ng Universal Healthcare Law. Sinabi ni Dance na sa halip na pondohan ang maipip ay inilaan na lamang ito sa PhilHealth na siyang pangunahing healthcare provider sa bansa. Nakakababa lamang anila sa dignidad ng pasyente ang paghingi ng guarantee letter mula sa mga politiko habang nasa gitna ng krisis sa kalusugan. Nagbabala rin ang grupo na hahamunin nila sa Korte Suprema ang maipip kung ito ay maaprubahan sa panukalang budget sa susunod na taon. Magandang umaga, Pilipinas! Okay lang sana kung doon sa maipip, sasabihin nila, bawat pasyenteng pupunta, bibigyan nila ng libreng family alcohol. Di ba? Sa mga may lakad dyan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Relax lang muna kayo dyan dahil mamaya ibibida namin sa inyo yung isa sa pinakamasarap na ice cream na natekman ko. Ay, walang sinabi yung mga imported na yan. At saka purong prutas ang ginagamit Hindi flavoring. Tango ka na naman tango mamaya, gusto mo lang tumikin ng libre. Meron, magsasampling tayo. At alam nyo ba kung sinong bossing yan? Si Durian Master. Picture natin dati dito na batang-batang si Durian Master. Mamaya ibibida natin. Relax lang ko. Kaya kung wala pa ko kayo naiisip na pangregalo, tumutok ko kayo. 14 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong Kapuluan. Sandali, at may mga nagbe-birthday ngayon. Baka wala kayong pang ice cream yung ibibida natin ang tangkilikin nyo Unahin natin yung gwapong Secretary General ng Class Mapitagan ng PMA, si Admiral Edmond Tan. Admiral, happy birthday baka mag-blow out ka kasama ang mga poging membro ng Class Mapitagan. Matitikas mamaya meron tayong ibibida sa inyo Tapos ngayon din pala ay kahapon actually nagsimula ang 20th anniversary ng radyo natin nationwide. Happy 28th anniversary sa radyo natin Sa iba't ibang panig po ng Kapuluan. Konti lang naman ang istasyon ng radyo natin na nakatutok na kasama natin nagbo-broadcast ngayon. Mahigit 110 lang naman More than 110 ba? 117 yung huling count ko Ayan, kaya dun sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng Kapuluan, lalong-lalo na dyan sa Davao na source ng Durian. Good morning sa inyo Tapos si Judge Grace Kasaklang ng Pasig RTC. Judge, happy birthday din sa inyo Ayan, baka wala din kayong ice cream pa, Judge Ito na yung aming inirekomenda sa inyo Ang produkto po ng Doporia Creamery Innovations Incorporated na ang presidente at CEO ay si Ismael Julian Estela. Version pangalan lang alam ko nito, IJ Yun pa na ibig sabihin nun, Ismael Julian. Ayan kasama na natin. Ay, teka muna. Sandali IJ. Para habang sila ay habang tayo nag-uusap, makapanghuli na si Sherwin.
Tutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang grupo po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Las Piñas Public Market sa Zapote, Las Piñas City, ha? Oo. Lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon nang sa gayon ay mahuli kayo ni Sherwin. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang word of the day natin ay unimpeachable. Ayan, ha? Para bang sinabi natin si IJ ay unimpeachable source ng masarap na ice cream. The word is unimpeachable. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo, dapat gawin ito idol ng mga kabataan, ha? IJ, kumusta ka na? Welcome back dito sa DCRH. Good morning, Kuya Angel, and thank you for having me again here in DCRH. It's a pleasure to be back after so many years. And sa lahat po ng ating mga viewers dito po sa Magandang Umaga Pilipinas, good morning po sa inyong lahat. Sanay na sanay ka humarap ng camera, ha? Parang nag-practice ka talaga. Opo, Kuya Angel. Actually, since term break ko po ngayon sa school, I'm really prepared for this interview kasi sabi ko po, it's my first time back in DCRH after so many years, so why not I practice and prepare a lot for this interview. And po. that should be a leader. Dapat nagre-ready, di ba? Yes po. How young are you now, sir? I'm 19 years old, Kuya Angel. 19 years old, pero Yes ikaw na ang presidente at CEO ng iyong kumpanya. Yes po, Kuya Angel. And kailan pa na-establish yung kumpanya? Bukod dito doon sa Bukod dito doon sa durian distribution ninyo? Yes po, Kuya Angel. Actually, this is the second business that I have established since the time that I started my frozen fruits, my fresh fruits business in 2020. This was newly established in July 2 of 2025 po. Okay. And gano'n nakalawak ang distribution? Nauubos ang durian sa Davao dahil sa iyo, ha? Kung saan mo binibenta, ha? Hindi sa totoo lang ho, di ba? Kasi ang ganda nung ang ganda. How do you work with farmers? Kuya Angel, we get in touch with the farmers specifically through messaging channels po, and we coordinate with them what kind of produce we want to bring here to Metro Manila. So let's say for example, we want to bring in yung durian, yun sa durian business ko po. We connected po with our farm suppliers in Davao last 2020, and then we have this supply agreement, and ako po, I'm very meticulous po with the quality of the fruits that I want to bring I can here. attest to that. Alam mo ba, sino isa sa pinakamalaking fan mo pagdating sa durian? Sino? Si dating Chairman Didi Domingo ng PAGCOR. Pag umorder yon, talagang ilang kilo, and they really enjoy because of the quality of the product that you provide. Tapos paano yon? Kasi ito ang kanila frozen durian, pero kahit na ilang buwan siya naka-freeze, hindi nagbabagong lasa. Yes po, Kuya Angel. Actually, 2 years po ang shelf life po niyan. Yes po. Paano yun? Pagdating sa inyo, naka-ship na? Naka-container ban? Yes po, Kuya Angel. This is air flown from Davao po mismo. Wow. And since blast frozen po ito, at negative 40 degrees Celsius, na-maintain po namin yung quality ng fruits as if it was fresh from the tree. Paano yun? You still export o local market lang, kulang na? Actually, as of the moment po, Kuya Angel, we are just focused on the local market. On my side po, we are distributing metro-wide and in nearby provinces in 100 supermarkets na po. Wow, ganun kalawak na, ha? Yes po. And ganun karaming, I understand, nagpunta ka ng Davao to meet personally mga farmers? Yes po, Kuya Angel. This happened last August of 2025. I had a 5-day trip sa Davao, and I was able to meet up my farm partners up close and personal po. This was actually 5 years after I have established my business. Like for 5 years, we were just talking to each other through messenger, pero after all of those years, nakapag-meet na po kami in personal. At nakita mo personally kung anong kalawak yung mga farms doon, ha? Yes you should po. you should visit North Cotabato kasi mas malawak ang mga doon, durian plantation doon. Yes po. Oo, tsaka iba't ibang mga variety, may duyaya, may puyat, pero pinakamasarap yung puyat, ha. Yes po. Pinakamalupit 'yon. Tapos gaano karami ang variety na binebenta niyo?
As of the moment po, Kuya Angel, because our current target market is focused on the two main varieties that we are selling, which is Puyat and Duyaya. Pero we have around 18 varieties po mismo dito sa Philippines. Yes po. Oo. Pero ang karamihan sa dinidistribute nyo, Duyaya at saka yung ano. Puyat, yes po. Anong kaibahan nun? Yung Puyat po, Kuya Angel, is sweet and creamy. Tapos yung Duyaya po is sweet, creamy with a hint of bitterness po. Actually, parang ano siya, ice cream. Pag kinain nyo ninyo yung Duyaya, para na siyang ice cream. Ano, Yes po, Kuya Angel. Pero ang killer talaga yung Puyat. Ano, ha? Yung Puyat Opo, yan po talaga yung main variety po natin dito sa farm ko sa Philippines. Mindanao, marami akong tanim na gano'n. Pero hindi kita susuplayan. Kasi kulang, doon pala sa amin, kulang na eh. Tsaka mas mabilis yung aming kapitbahay. Ha? Mabilis mamulot pagka nalalaglag na. Anyway, so moving on from durian, punta ka naman dito sa ice cream. Why ice cream? Well, Kuya Angel, for one, I love ice cream. And Hindi halata. Then a lot of Filipinos love ice cream po as well. Pero the main story talaga of how I got into ice cream, si Ma'am challenged me, what kind of product do you want to make that is your own? Because in business, kailangan meron kang contingency plan. What if my supplier cuts off the supply agreement? Di wala na po akong negosyo because I am just on a distributorship basis, business model. So Ma'am challenged me one day, try to make a product of your own that is solely owned by you. So I made my research and then sabi ko po, I love ice cream and a lot of Filipinos love ice cream. Ice cream is part of the Filipino gathering. So I made my research and then I have searched up this recipe and then I tried to... So pati yung pati yung mix nito, kayo na rin ang gumawa? Yes po, Kuya Angel. I was the one who made this formulation. Dapat pa-insure mo yung dila mo. Kasi may kakaiba yung taste buds mo di ba? Pero Yes alam po. mo ninyo, why is it different from other ice cream, IJ? Well, one thing that really sets us apart, Kuya Angel, is that we don't use any artificial flavorings, no additives, no preservatives. These are all just made from real fruits po. And Kuya Angel, this is we have a mission to support the farmers po. This is what sets us apart from the other ice creams wherein powder lang po ang ginagamit nila. But here in my ice cream po, I use real fruits. Katulad po niyan yung durian is being sourced from Davao. This comes from the same supplier that gives me the frozen durian. And we have a mission to support the local farmers po in the Philippines because I want to give them recognition and uplift their lives for the betterment. Am I talking to a 19-year-old? Diba? Yes po, Kuya Angel. Ganun ang mindset, di ba? Ano mo, IJ, the reason why I accepted the request na i-feature ka dito, no ha? Kasi unang-una, suportado kayo ng DTI, di ba? Sinusuportahan to ng DTI. Yes po, Kuya Angel. You should serve as an inspiration. Di ba? You should serve. Teka muna, na-avail nyo na ba yung nakapag-avail na kayo ng setup? Yung para sa upgrading program ng DUST where they provide loan facilities na payable. Ang ganda ng term na yun. I think have you availed it na? Actually, Kuya Angel, we are already working with the DOST for the grant for our production facility in the future po. So hopefully by next year mag-grant na po sa amin yung grant po na yun. Tsaka sa DTI, ang daming programa ng gobyerno. Pag pinag-usapan natin mga programa ng gobyerno, ang mga po pwede nating lapitan para sa mga MSMEs, yan DTI, yan DOST, Pero kung gusto mong yumaman ka agad instantly, pagkatapos makukulong ka later on, DPWH, yun. Wag yun, ibang usapan. And then hindi ka pa nagpo-push ng pagtatanim ng durian. Wala naman ganun. Hanggang nandun lang tayo sa supply end. Yes po, Kuya Angel. Because talaga po yung intention ko is to support the local farmers po. Because in other countries, Kuya Angel, I have noticed when I travel to Malaysia at saka po sa Thailand, I've noticed talaga that the farmers are given good recognition po dun.
But here, naawa po talaga ako sa mga farmers kasi halos wala pong recognition. And hindi po minsan binibili yung kanilang mga produce at the right price. Let's say for example, Kuya Angel, dito po sa Palawan where we source our avocados for the avocado ice cream. During the avocado season, it would go for around like 5 to 10 pesos per kilo po. Wow. Pero wala pa pong bumibili nun. Oversupply po, so tinatapon na lang. So sobrang nakakaawa po. So nung lumapit po yung farm partner po namin dun sa Palawan for the avocados, I said, I will check the quality of your avocados and kung pasok po siya sa quality of standard ko for the ice cream, then kukunin ko po. Surprisingly, Kuya Angel, pasok po siya sa standard quality ko po for the ice cream. And ngayon po, lahat po ng harvest nila dun po sa Palawan, binibili ko na po. Wow! What do you do doon sa buto? Kasi yung buto nun pwede rin i-process, ha? Yes po. Actually, Kuya Angel, we are looking for other products that we can make po. Gamit po yung buto at saka po yung skin ng avocado. Malay nyo po, meron po tayong innovation na magagawa po dun. Kaya pala innovations ang creamery innovations. Yes you po. don't end doon sa meat products. Alam mo, your parents must be very proud of you. Yes po, Diba? Kuya Angel. Banggitin mo naman, sino bang mga parents ni IJ? Shoutout nga po sa akin mga supportive parents, si Mommy Jink at si Daddy June, at saka po sa aking napaka-supportive at magandang lola na si Lola Linda. Sip-sip. Ayan. And your Daddy June is also focused dun sa marketing. I understand your Daddy June used to be with the bank, Yes po. Isa siyang top executive ng isang bangko. Yes po. Baka dun mo nakuha yung jeans. Actually, Kuya Angel, it really runs in the family na meron po kaming business. And when I started doing business, sabi ko po sa parents ko, I want to start my own business because ako na lang po yung member ng family na wala pang business as of the moment. So when they saw that I was really eager, I had that fire in the belly to do business, sabi nila, kailangan na natin to suportahan full-time. So right now, they are 100% supporting me sa business po. And you are now in what year? I am second year college po, Kuya Second year Angel. college. Anong kinukuha mo? I am taking up BS Entrepreneurship po. Sa? De La Salle University. De La Salle University. So bukas makalaw. Pursue law also. Pagka may pagkakataon para mas maraming proteksyon yung ating mga magsasaka. Yes po, Kuya Angel. So anong plano mo ngayon dito sa ilang variants nga pala? Ilang flavor tong ice cream? We have 12 flavors po, Kuya Angel. So kung makikita nyo po dito sa ating side po, we have 12 flavors. These are all local fruits po from different provinces. So we have flavors like durian and jackfruit, cacao tablea at saka koflea which are coming from Davao. Yung aming pong ube makapuno at saka guyabano are coming from Laguna. Ang aming avocado and some of the jackfruit are coming from Palawan. Tapos po yung aming strawberry and the coffee inside of our coffee and tablea are coming po from Baguio. Wow. And the price would be very competitive. Yes, Kuya Angel. It's a very competitive price. Pwede na po siya sa premium ice cream lineup because this is only being sold for 420 pesos po. Actually, cheaper po than the conventional premium ice cream brands that you can buy po sa supermarket. Pero saan nila mabibili? Available na siya sa mga groceries? We are currently available po, Kuya Angel, sa SMCTBF Paranaque. And this is the first branch that we have for our Julian's Premium Ice Cream. Pero very soon po, we will be having our distribution channels inside of the supermarket. Pwede rin po nila po ito bilhin sa online po, Kuya Angel. Anong hahanapin nila? Pwede po silang tumawag po sa 0920-914-3909. Yan po yung number ng aking mom. At saka 0920-951-4057. So contact lang po kayo doon and we will be servicing your orders po. Pwede rin po kayong mag-order sa aking Facebook page na Durian Master. This is also the same page that I use para po sa aking frozen durian and frozen langka. Julian Premium Ice Cream. Julian's Premium Ice Cream po, Kuya Angel, yung brand name. Pero they can order po sa Facebook page ko po na Durian Master. Ayan. And how does it feel na ganito ka-successful na ang negosyo, even kailan ka nag-start nito?
I started doing business po, Kuya Angel, in 2020. Hindi, itong durian. Itong ice cream. The ice cream po, Kuya Angel, actually, the R&D took 4 years to do. Wow! Yes po. Ganon po talaga kami meticulous sa process. Like, sa akin po, approve na yung lasa sa mom ko, pero minsan si dad, hindi po approve sa lasa. Tapos pag approve na po sa kanilang dalawa, hindi naman po approve sa akin, hindi po yan matutuloy. So it really took 4 years in order for us to establish the taste that we really want. And when we were able to get the formulation right already, we decided to put up the company in 2025, just this July po. Ayan, congratulations sa IJ ha. The last time na nandito si IJ, para pag-usapan po ang dugo. Ano ha? Yes Kung po. paano. Kasi, okay na ba? Okay ka na? Yeah, okay na yan mo? Actually, Kuya Angel, I still have my ITP. I still have my ITP up to now. Pero thanks be to God, I am living like a normal person already, even though my platelets are still I have already adapted po to my low platelets. Oo. Pero alam mo, marunong yung nasa taas. Yes po. Kung ganyan yung wisdom mo, kung ganyan yung mission mo para sa buhay mo, tulungan ng mga magsasaka, everything will just go smooth and fine. Yes diba? po, Kuya Angel. Kahit hindi naman halata may problema ka eh. May girlfriend ka na. Hindi nakikinig si mama. I'm still single po, Kuya Angel. Hindi, single naman. Tinatanong ka naman kung girlfriend. Kasi baka mamaya maraming mag-text eh. Mag-apply. Bantakin mo, 19 years old pa lang, don IJ na. Anyway, anong gusto mo mensahe parating sa ating mga kababayan at sa mga kabataan? Well, to all of our fellow countrymen at sa lahat po ng ating mga kabataan ngayon, I invite you to please support our local farmers and of course support local products. Tayo lang po mga Pilipino ang makakapagsuporta po sa ating mga sariling produkto. Huwag po nating tangkilikin naman sana yung mga foreign products because of course I want to encourage everyone to support local because here in Euphoria Creamery Innovations Inc., our mission po talaga is to help the farmers, and I hope that you will be part of my mission to support the farmers, give them better recognition, and make their lives better by supporting them. And also to our youth, don't lose hope if you want to start a business. I'm encouraging actually all youth to think, what is your passion? Kung ano bang ang passion mo, yun dapat ang parang kailangan mong i-build up kung gusto mong mag-business. And try to seek support. And try to see ano ba ang talagang gusto mo para po sa inyo. And as always, what Jose Rizal would always say, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tayo pong mga kabataan ngayon ang babangon po sa Pilipinas po sa kahirapan. And actually, Kuya Angel, may I make a segue po because actually dito po sa Julian's Premium Ice Cream, we are already in the plans of making a youth entrepreneur program. Yes po. Balikan mo ako pagka nakompleto na yan, ha? Yes po, Kuya We'll Angel. invite everyone, ha? Actually, Kuya Angel, ang kagandahan po dito, it is an entry-level franchising program that we are currently making po dito po sa aming company. We are just finalizing po the details of how this program will go about. But what's nice about it, Kuya Angel, is that we will be able to provide a franchising program for youth, for aspiring youth entrepreneurs with an entry level that is very low. So kayang-kaya po nilang pumasok sa merkado ng ice cream at a very, very affordable price. Good luck, IJ, ha? Thank you so much, Kuya And congratulations, Sir Mami Linda, si Sir June, and si Ma'am Jinky is very, very proud of you, ano ha? At 19 years old, ano ha? Nakapagtayo na ng 2 kumpanya. Sana lahat ng mga kabataan may ganung mindset. Continue to inspire them, IJ, ha? Kuya Angel, may I take this opportunity po as well to give a little shout out po sa ating masipag na team dyan sa Julian's Premium Ice Cream. Ilan ang staff mo? Currently, Kuya Angel, mga 10 po ang staff namin, pero very, very supportive sila and very, very thankful ako because without them, hindi po magiging possible itong venture na to. And I would also like to give a shout out po sa lahat ng nagso-support po sa akin sa business, yung aking mga family,
relatives and also classmates po sa DLSU. So, shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much for all of the support. And of course, to you, Kuya Angel, I thank you so much for your utmost support po sa pagpo-promote at saka sa pag-invite po sa akin. Without you po, wala po ako dito ngayon. And I hope for the continued support po sa aking business. Yes, okay. Good luck, IJ, ha. Maraming salamat. Si Don IJ o Ismael Julian Stella, ang presidente at CEO ng Duporia Creamery Innovations Incorporated, at 19 years old, nakapagtayo na po ng 2 kumpanya. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras Pilipinas. 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. O kanina binida ho natin yung Filipino-made na ice cream, ano ha? O eto ho naman, Filipino-made na chocolate, ha? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para may tanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating likol na ekonomiya. Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Magandang umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo. Kasama ang Pride Detergent. Sherwin! Yes, Kuya Angel. Dito nga sa Las Piñas, New Las Piñas City Public Market, talaga namang nakilala namin ng isa sa mga masiugid na nakikinig at nanonood sa DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Jose Berino po, ang pangalan ko. Si Josie. Daddy Joe, si Daddy Joe. Daddy Joe, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo, lagi po tayo nanonood ng DZRH po. Sino pong announcer na paborito sa DZRH? Paborito natin yan si Sir Angelo Parbones. Yan, sila Katunying. At saka si Jerry Baha. At Deo Calma. At talaga naman, yung boses nyo para pang-announcer, no? Oo. Teka muna, Daddy Joe. Medyo sinisipong pa nga eh. Daddy Joe, bakit ka nandiyan sa palengke? Nautusan ka, no? Namimili po kami dito, sir. Nautusan ka, no? Ng mga paninda. Oo. Panggamit na rin sa bahay. Mga 4 o'clock pa lang ng madaling araw, nandito lang kami. Araw-araw yan? Oo. Araw-araw po yan, sir. Bakit? May restaurant kayo? Hindi po, may konting tindahan o may konting kantin din. May kantin. Panluto, tsaka paninda po. Oo. Yan. Sino in charge ng pagluluto? Meron ko, pamanugan ko po. May misa si Commander ko, masipag magluto si Commander eh. Yan, okay. Congratulations po. Ayan. Sige, Sherwin. Mayaman si Papa Joe. Dahil may tama si Papa Joe. Eto, bigyan mo na kagad natin ng 1,000 pesos. Okay, maraming pong salamat. Maraming salamat. Ayan. At syempre, madadagdagan pa yan kapag nasagot po ang ating word of the day. Anong ating word of the day? Unimpeachable ang ating word for the day. Unimpeachable, hindi na-impeach dahil dyan meron kang DZRH mini component. At syempre, meron ka rin DZRH t-shirt. At ang siksik-liglig umaapaw na DZRH Noche Buena Basket. At ang pinakamalaki, pinakapula, pinakamabango, pinakabago na Pride with Fabric Conditioner. Korean Strawberry Bloom with Stay Away Formula. 2 kilo yan, Daddy Joe. Magiging Koreano ka na. Di mo na kailangan pumunta na Korea. Thank you very much po. Maraming pong salamat sa DZRH. Sir Angelo, thank you po. Ingat ha, ingat. Lagi Papa po Joe, nakikinig sa inyo. Sige. Pag-uwi ko po ng bahay niyan, DZRH kagad ang inaano ko. Ayan. Binubuksan ko. Ayan. Thank Salamat you po, ha, salamat. Salamat po ulit. Merry Christmas po sa inyong lahat yan. Thank you. Ayan.
Nako, si Daddy Joe, talaga naman na nagpapasalamat din kami sa inyo sa patuloy nyo pakikinig at panonood sa DZRH. Kayo ang nagpapa-number 1 sa kauna-unahan. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una! Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Oy, para nga pala sa mga taga Kidapawan City, at saka particularly sa mga taga Kidapawan City, si Dr. Dina Kalika po namayapan after fighting against cancer, anyway, si Dr. Dina Kalika po ay isa ho sa mga iginagalang at tinitingalang doktor diyan po sa Kidapawan City at nauna na ho siya sa atin. Ayun ha. Oo. Kaya kay Kuya Dan at saka sa kanya mga kapatid, si Piskal Kalika, Provincial Prosecutor Kalika, Regional Prosecutor Kalika pala ha. Nakikiramay po kami. Ayan ha. Ay, ganun lang talagang buhay. Una-una lang yan, ha? Nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakarinkles, humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMP pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop ang Ultaplex. Ang Ultaplex po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto bago mag-8 na umaga. Mahiwagang tunog! 9,000, 9,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Basta dalawang items po ang hinahanap natin. Isang gawa sa karton, yung isa may haba. Siyempre, hindi gawa sa karton. Ang inyo po mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Mga nagsiuwiang kabataan galing sa simbang gabi sa San Roque Church sa Caloocan, bantay sarado ng mga pulis. Alamin natin kung bakit mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Buntag, Kuya Ginjel. Matapos yung dalawang magkasunod na simbang gabi at tiniyak ni Police Colonel Joey Gaport na naging tahimik at kontrolado nila yung mga palibot, lalo na dun sa mga inasahang mga kabataan, Ginjel, na kahit simbang gabi ay doon sila naghahanap ng gulo. Kung makikita mo yung bawat kanto ay gwardyado ito ng mga pulis at may mga block para hindi makaporma kung merong mga pasaway ng mga kabataan na guluhin yung katahimikan ng simbang gabi, lalo na dito sa San Roque Church sa Caloocan. Naging tahimik naman yung ibang mga simbahan. Ang itong lugar na ito ay nakabukas yung pesa ng PNP para hindi na maulit. Yung paulit-ulit na lang na tuwing simbang gabi ay may mga kabataang namumuli na nauwi sa kaguluhan. Itong araw na ito ay umuwi na yung pangalawang bus ng simbang gabi na piling tahimik ang pagraw sa simbang gabi dito sa San Roque, sa Maybabini, sa Caloocan City. Ay sa opisyal, titiyakin nila hanggang matapos yung huling araw na simbang gabi ay ibubuhos ang persa para maging tahimik at mawala na sa talaan na may mga gulo kapag simbang gabi dito sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat Edwin, may buntag. Sa matig paminaw nato rin sa Subo ay magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas.
Justice Energito ng Sandigan Bayan, good morning. Justice Max De Leon din ng Court of Appeals, good morning. At sa mga suki nating mga justices all over the country, ha. Siyempre, huwag natin kalimutan si Justice o Chief Justice Alex Gesmundo. Ayan, Justice, good morning. At saka si Ma'am Sally. Mama Sally, kumusta na ho kayo, ha? At si Mama Sally po ay mama ni Justice Raul Villanueva. Ayan, ha. Good morning. Ambassador Harry Amping, good morning. At saka siyempre ay si Kong Ador. Si Kong Ador, maaga din palang gumigising. Nakatutok ko sa atin. Good morning. Ingat po kayo at maraming salamat sa inyong mga walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Teka, ba't papaalam ka pa? 3 minuto po eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Kala nyo Hindi hinahanap ko yung hinahanap ko. Sige, okay na. Paalam na tayo. Susunod na po 2x2 at ang ACS Balita. Paano po, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Vietnamese proverb. Ang sabi niya, even the best hook cannot catch a fish. Cannot catch a fish without bait. Ayan. Sabi niya, even the best hook cannot catch a fish without a bait. Ibig lang sabihin kahit pa gaano kagaling isang tao, kung wala naman hong aayuda sa kanya, wala hong financial support, o kaya walang mga taong aakibat sa kanya, mahihirapan siyang basta na lamang magtagumpay. Clemente Pormentos, good morning. Sige, paalam na tayo, 2x2 at ACS Balita, susunod na ang oras sa buong kapuluan. 1 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This